manikang yun. Nagilabot ako dahil ang ginawa ko ay panagpapagawa ang manika at tinago yun sa pinakasulok ng aparador na hindi pero kinabukasan lang ay nakahawak naman yun ng asawa ko at pinakausap sa tao ko na ikapalis ng asawa ko. Tinapon ko yung manika, hindi sa basurahan namin ako yung ulit makita. Talaga sa papaalis na kap ng basura. Kaya kampante na akong magpupunta doon sa malayong lugar. Ganun na lang ang takot ko sa net. Nang pag-uwi ko sa bahay, ay makita ko ang manika na nakaupo sa sopa namin. Buhay ko ay malungkot na nakatingin sa akin. Yung payo sa akin ng albularyo ay susunod. Posible raw na ang manikang ito ay dahil sa sobrang emosyon ng asawa ko, binubuhos nito. Ginagamit ang emosyon yun para makapasok sa aming at sa aming buhay. Tanging ako'y lang dapat magpabalik dito sa kung saan man lugar ito nang galing. Dadating na ang manika sa albularyo ay nawawala na ito. Kahit ang ko ay hindi makita. Kaya yung albularyo na ang nagsadya sa bahay namin. Tinakot niya sa lingwahe na hindi ko maintindihan. Tapos, bigla na lang itong sumulpot. Magkatulong kami ng albularyo sa pagsulong habang nasa trabaho. Sinundihan ko ang manika habang inuuras ito ng albularyo. Magmula noon sa net ay hindi ko na ulit nakita ang manikang yon. Sana lang ay ako sa probinsya ng nanay ko. Sobrang nakasama sa yung gabi na yun. Ang aga kasi matulog at si mama. Nabalitaan ko sa isang pinsan ko na may peryahan daw sa kabilang bayan. Sabi ko puntahan namin. Pero ayaw naman yung sumama kasi takot siyang mapagalitan. Pinulit ko siya na ituro na lang sa akin kung paano magpunta roon. Hindi naman kalayuan yung kabilang bayan. Gamit ang motor ng pinsan ko ay narating ko agad yun. Nagulat ako dahil higit sa ini-expect ko ang dami ng mga taong naroon. Akala ko kasi porket probinsya ay pwede lang ang mga tao. Pero ang tuloy sa sarili ko, nadyak na mag-i-enjoy ako. Iniisahan ko ng lumikot-likot. Nagulat na lang ako sa net. Lumahagip ng mata ko ang imahe ni kamatayan. Nalawit ko karin. Sa isip ko, bakit oras na. Kinabahan ako sa isipin yun. Umasa ako na namamaling pa lang ako. Kaya nilibang ko na lang yung sarili ko sa pagtaya sa mga sugalang nasa loob ng pinsan. Pero pag-alis ko sa sugalan, ay hindi ko nakita yung imahe. Hi, Cheese. Hi, Cheese. Hi. Hi. Kahit saang panig ng peryahan ako tumilayo nakita ko. Bukasan, nabalitaan ko yung nangyari sa peryahan na pinuntahan ko. Hi. Baby. Kuryente raw. Hawak sa naisip kong may kinalaman yon sa nakita kong imahe ni kamatayan. Malamang ay may sinusundo talaga siya ng gabi yun. At awa ng Diyos, hindi ako kasama doon. Masyado lang siguro ako assuming sa net. Cheese. Your papas wanna talk to you, anak. Isang magandang gabi po sa inyo, Sir Ned. Ang kwentong nais kong ibahagi sa lahat
ay tungkol sa kakatuwang nangyari sa akin noong nagtatrabaho pa ako sa isang gariyahan. Tawagin niyo po akong Lucito. May kapansanan po ako sa paa, kaya siguro maswerte na akong sa kabila nito ay nakakapagtrabaho pa rin ako. Sa gariyahan na pag-aari ng nino ko ay kilala ko na ang lahat ng mga tauhan. Iniwan ko na siya sa net dahil tinamad na rin ako magsalita ng walang kausap. Cellphone o tinanong ay cellphone. naghahanda Ano na ginagawa niya para sa cellphone? pagbubukas ng perya. Tinanong ko agad siya kung sino baka ako yung clown na nakuha niya at mukhang masyadong malungkutin. Napakunot ang noo ni Ninong at sinabi niyang wala siyang bagong hinayang na tao Napakang dahil nga matumal ang perya. Pagkasabi nun ng Ninong ko ay nagmamadali akong tumakbo pababa para tignan yung clown na kinakausap ko kanina. Ganun na lang ang pandalamig ng kamay ko nang makita kong wala ito doon sa kinauupuan niya kanina. Habang siniset up namin ang mga rides sa peryahan, ay hinahanap ng mga mata ko yung clown. Hindi ko na siya nakita. Akala ko talaga ay hindi ko na siya ulit makikita. Pero nung sumapit ang gabi, muli ko siyang namataan na malungkot na nakaupo sa hagdanan doon ulit sa kubol namin. Napalunok ako. Sino ba talaga yung clown na yon? Bakit siya nagpapakita sa akin? Yung mga katanungan ko ay sinagot ng balon vendor na nakausap ko. Yung clown daw na nakita ko ay si Julio. Dati raw nakatirik yung bahay na inuupahan nito doon mismo sa kinatatayuan ng kubol namin. Nagpakamatay daw ito ng iwan ng asawa at nang magpakamatay ay suot daw nito ang pang-clown na damit na siya niyang trabaho. Mula naman nang magpakamatay ito ay nilibag na ang bahay dahil may paniniwala ang may-ari ng bahay. nag-touch yung cellphone, nag-touch oh. Kinakuha mo. Bago kami umalis sa lugar na yun, Sir Nep, ay humiling ako sa ninong ko. Nakasalan at ipagtirik namin ng kandila ang kaliwa ng clown na si Julio. Chase? Sa mga oras na ito Chase? ay natahimik na ang kaliwa. Hi! Hello, Daddy! I'm Casey. Halika na. Ay, naku. Halika na. Ay, naku, naku. Magandang araw po, Pinoy Creepypasta. Kamusta po sa lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kondisyon kapag napakinggan niyo ang kwento ko. Ako po si Martis. Sa aming probinsya ay hindi nawawala ang perya kapag nalalapit na ang pista. At ito ang isa sa pinaka-inaabangan namin magpipinsan. Ang pinaka-paborito namin sa perya ay yung horror train. Pero hindi namin inaasahan